opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882, June 26, 2025, Thursday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. At DWIZ News TV sa Signal. Meron po yan. Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Good morning sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron ba tayo mabati? Meron pa tayo. Ayaw batiin. Wala tayo ngayon. Meron? Wala akong ngayon. Wala kang ayaw batiin. Alam ko, huling Huwebes ngayon, ng buwan. Oho. Next week, sa Hulyo na. Sona Bilis na. ng panahon, sona na. Ano ka? Ginagawa na siguro yung sona, Okay. Sinong gumagawa? Okay, siyempre yung Meron bang economic team at saka depth. Hindi ang hirap anticipate ko anong maasahan natin sa SONA. Pero po, talaga daw may naghahanda Ganon. na grupo. Although ang PCO ata hindi. Involved ba PCO? Dapat involved para sila yung magsasaayos niyan para audience friendly nga sa mga mamamayan. Para hindi puro mga numero at kasi minsan ang tao na inaantok at statistics. Noong mga nakaraang so nile-laymanize nila yan kahit paano para madaling maintindihan ni Juan De La Cruz. Plano. Oo. Ano ba state of the nation? State of the nation. Mahirap pong sabihin kung puro statistics. Oo. Kung ano yung nangyayari doon sa baba.
Yun ang state of the ano yung nation. nararamdaman, ika nga. Yung kagutuman, yung kahirapan. Yun. Ngayon, may solusyon na raw po si Secretary Sharon Garin, Okay. ang officer in charge. Hindi pa pala siya secretary. OIC ng Department of Energy. Dahil po ang sitwasyon, nagtaasan ng presyo ng fuel, gasolina, diesel, kerosene. Habang bumagsak ng husto ang presyo ng langis sa world market. Ngayon ng schedule nung pangalawang increase, di ba? Oo, Hinati po nila yan nung Martes, Ini-stagger nila ang tawag. at saka today, ngayon. Nag-increase na ba? Na-monitor mo ba? Hindi ko pa. Hindi pa ako nagpagasaw Mamaya ako Natatakot Gasolina akong magpunta sa gasolinahan, baka ma-hold up ako Yung alam mo naman, yung pump yung nozzle nung gasolina, parang baril ang tingin ko Para kang hino-hold up sa gasoline station hindi ba? Sa sobrang mahal, may solusyon na raw si OIC Garin. Meron na pa. Okay, good. Pakinggan natin. Anong good? Solution pala yan Intensified on-site inspection. Yan. Intensified on-site inspection. Ano ibig sabihin nun? Nagpupunta po sila sa gasoline station. At pag na-inspection nyo yung presyo, sumusunod doon sa napagkayarian nyo, ayos lang yun. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Di ba? Ang tanong po na natatanggap natin dito, paano kung mali yung presyo na pagkasunduan nyo? Hindi sumunod dun sa... Hindi nga sumusunod nga Pero nagkasundo kayo na yan ang presyo. Talagang wala ka mahuhuli dyan. Sumusunod naman yan. Kasi napakataas na nung napagkayarian nyo. Yun po ang concern. Di ba? So anong use nung intensified on-site inspection? Kung in the first place, yung presyo na pagkayarian nyo ng Department of Energy at ng mga oil companies ay sadya ng mataas. Susundin talaga yan. So, anong useless po yung on-site inspection? Maniwala kayo sa amin. Ang presidente, pare, may ginamit na salita. Narinig mo ba yun, yung sinabi niya? Price gouging. Ano ibig sabihin niya? Okay. Yung gouge po, ano yung kumaga? Parang inuka mo. Something. Inuuka o tinatapyasan. Oo, tinatapyasan. Sa yung halimbawa, yung tubig, dagat, gouging the shore. Okay. yan. Pag umaalon siya. Pero sa American English, nagkaroon na ng ibang meaning yan. Yung gouging. Yan po overcharging. Okay. Price gouging. At ginamit, siyempre, nag-aral to sa America. Kaya alam niya yung term na yan, na price gouging. Ang tawag. Ibig sabihin po niyan, overcharging. Yun ang sinabing salita ng presidente. Na meron siyang, dahil bumaba naman daw ang oil prices, overseas, malaking binaba. Pero dito sa atin, tuloy pa rin ang increase ng pump price. So sinasabi niya, price gouging. Ang solusyon ni OIC Sharon Garin ay intensified on-site inspection. To ensure na walang price gouging. Paano may... Yan ang sinasabi niyo. Yun nga presyo nakalagay doon sa pumpis mo, price gouging na yun Kumbaga overcharging na yung mga oil companies Hindi ba? So i-inspect mo. I-inspect mo yung sadya ng overpriced. Payag kayo dyan. Di ba? Hindi ba walang di ba useless yung inspection na yan? Ang dapat po, i-determine uli kung ano ba talaga ang presyo ng pump Based price. dun sa market movements. Of course. Kumbaga, ang bilis po ng mga pangyayari, yung pinagkayarian ng Lunes is
Hindi Applicable pa ba Hindi ngayon na yung- applicable ngayon kasi nag-iba nga sa price sa world O, so market. yung inspection niya based on yung pinagkayarian ng Lunes. Yung inspection ni continuing thing yan. Baka naman sa susunod na araw, iba na ang basehan ng kanya inspection. Useless. Diba? Ang presidente po nagsasalita, price gouging. Ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Department of Energy ay intensified on-site inspection. Nagpunta pa daw kahapon. Pero teka muna, yung Ha? yung on-site inspection, Intensified. quality testing. Intensified. Hindi to verify compliance with established. Secretary mismo Secretary mismo ang magte-test ng quality ng fuel sa pump? What? May kasama siguro siyang mga technical people. Ayun. Okay po. Well, Dahil kasi masyado ng press release naman kung ikaw. Para kang dati si Secretary Buti Duque na nangiiniksyon ng wala tao. akong nakitang photo eh. Tinitingnan ko lang kung nakachaleko eh. Inaalog-alog yun. Parang may kinalaman to sa market eh. Yung mga gimmick po na ganyan. Na Gimmick? On-site inspection. Intensified pa to ha. Eh ngayon ka lang lumabas eh. Tapos intensified na yon. Ano ibig sabihin? Naghahabol, kaya intensified. Sobrang pambobola sa publiko. Yun ang punto natin dito. Ang ganito po kasi ang situation. Iyang mga halimbawa, public utility vehicle, tumaas ang binabayad nila sa gaso Oo. or diesel. Whatever, basta sabihin na natin. Oo. Yung pong gaso, ibig sabihin nun ay fuel. Tumaas. Hindi naman sila makakabawi. Hindi naman tumaas ang pamasahe. Oo. Hindi. So, ibig sabihin po yan, ang sakripisyo nandun sa mga naghahanap buhay. Oo. Okay? So, nag-iisip yan. Bakit ang balita ay bumaba na ang presyo ng So world langis? market, bakit ang taas pa rin dito? Ay, ba't hindi napigil yung taas? Oo. Yeah. Para bang hindi maliksi ang ating gobyerno sa react dito sa mga nangyayari sa world market. Yun ang di ba ba? Intensified on-site inspection eh. Hindi, pare, ganito. Yan ang naririnig ng mga Mantakin mo, di ba, driver dyan. kahapon mga taga-subaybay nagkataon sumakay kami ni paring Conrad ng Grab. Kwentuhan Punta ang namin, dila namin tong driver. Alam mo, pag narinig mong intensified monitoring, ikaw ba'y nakakalma ka? Hindi po eh. Yung man nakikita ko, nervyosong nervyoso yung tao. Saawa ako dun Lumiit yung iuwi niyang pera sa pamilya niya kinagabihan. Naawa ako. Ay, Si Rogelio pangalan. maaga na po siyang lalabas. Oo. At late na ng gabi siya uuwi. Nabawasan yung Eh, kanya. yung kanyang kinikita ay hindi pa magkasya. Oo. Kakaawa. Sa awa ko nga, nadagdagan ko na 100 piso yung Napakagalante ng aking kasama rito. Mag-tip eh. Siyempre, Nadagdagan ko 100 piso. nakakadurog ng puso yung kwento niya eh. Pare mabigat din sa akin. May bigat yung Grab driver. Ilang hopya din yun. Oo. But anyway, doon ko nalaman, napag-isip-isipan. Kawawa ang sitwasyon nito mga naghahanap Down the line, on the naghahanap ground. buhay na to. At ang response natin, ang response ng paborito ni Parang Joel, na Department of Energy, ay intensified online on-site inspection. At saka quality testing. Hindi ng mo pwede standards. ipatawag uli at sabihin, mga pare ko, bumaba ng Umiba na ang sitwasyon natin. hindi Tara. natin inaasahan eh. Real time dapat ang reaction siya. Ano, tuloy-tuloy pa yan? Eh, syempre, yung mga oil companies, meron silang tumatayong spokesman eh. Yung taga GT Petroleum, yung parang Leo Bellas. Okay? Nakita daw nila, bumababa ang oil price, pero binabantayan pa raw nila yung Mean of Platts, Singapore. Yan daw kasi ang kanilang Yun ang benchmark. sa Singapore yung Pero kasi daw, kaya hindi sila agad-agad makakilos, baka kung saan magpunta pa rin yung presyo. Eh di kung tumaas ulit, di magtaas ulit kayo. Hindi ba? Okay.
So hindi ka nagiging unreasonable rito, paring Conrad. Kasi Na. we do know that lalo na may gera, volatile. Yan ang word dyan eh, volatile. Hindi mo ang hirap bantayan ng mga galawan sa habang volatile sa yan, okay langis. lang tiisin namin mataas ang presyo ng gaso. Having said that, yun na nga, yung Grab driver ka, hindi na kaya mag-twist. Gaano kadali ba? Araw-araw po na pwede mag-calibrate naman eh. Oo. Gaano kadali ba yan? Gaano kahirap ba yan? But you're saying, mas maging responsive tayo sa needs ng publiko at saka ng public utility. Kaya yung intensified on-site inspection, sinabi po ng Presidente, may nakikita siyang price gouging. Ano ibig sabihin nun? May nagsasamantala dyan. Overcharging po. Okay? Sabi niya, lang mga oil companies, tuloy pa rin ang increase ng prices. Ang nakikita ko, bumababa na ang oil price. Yan. Okay? Whether or not, magtutuloy-tuloy yung gera doon sa labas. The fact of the matter is, bumaba ang presyo ng oil in recent days, and yet, tuloy pa rin At yung alam increase natin yun. natin. Parang hindi At po... alam ng mga public utility, drivers at mga Grab, taxi, tricycle, diba, rider, alam nila yan. Magkano na ba ang gaso ngayon? 60 pesos na ba? Kung pinatupad nila yung increase today, I think hindi nila Sandali pipigilan lang. yun. Ang sakla pala nitong press release ng official ng DOE eh. Ano? Alam mo lead nila? In line with the President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to shield Filipino families from the impact of rising fuels, ayan, DOE nag-intensified monitoring. Ginamit pa yung Presidente. No? On-site monitor. Kung ako si Presidente mo, walang hiya kayo. Yan ang pinaka-useless walang hiya na kayo. information Pinahamak nyo pa ako. sa taong bayan. Kumbaga, binabantayan mo lang. Monitoring. Babantayan mo. Ano yung intensified? Masusi. Yung Tinitingnan niya. intensified na bantay. Siguro lalakihan mo yung mata mo. Hindi ko maalaman. May dala ka I don't know. Ano ang ibig sabihin nila ng intensified inspection? Right. Physically, lahat ba ng gasolinahan mapupuntahan nyo? Ano ibig sabihin ng Dapat intensified? lang. Kung sinabi mong So, intensified hindi nyo na lang yung sinabi ni BBM. May sinabi siya. Nakita niya may price gouging. Good morning. Good morning. Pong. Ito, mukhang bumili ng gasolina to. Masama ang Pagkasa ako, itsura eh. mamaya ako, parang kinakabahan ako Masama eh. ang ano eh. Hindi Nakabahan ako, ako. naano lang ako. Nahiyari ako doon sa XO. XO ni Larry. Napainom ka na exo. Napainom ako eh. Hindi masarap, ano? Madala ko makita si Kung Jonat na ano. Ang sama ako. Ang paliwanag po ni OIC, Sharon Cuneta, hindi, ano to? Sharon Cunetas. Sharon Gari. Ang paliwanag niya po, yan daw mga oil companies, hindi basta-basta pwede magbaba ng presyo. Pero pwede silang basta-basta magtaas. Sa pagbaba, hindi sila pwedeng basta-basta na lamang magbaba ng presyo. Kasi daw po, ang kanilang presyo ay determined by the mean of Platts Singapore. So, ano ibig sabihin nun? Bumaba na nga yung mean of Platts Singapore eh. Well, they cannot just do that Bakit? right now. Bakit? Kasi nag-ano sila eh. May agreement. No, they bought it at a price that was still high. Mataas. Tapos magbaba. Really? You cannot just do that. So, yung binili nila ng Lunes, tumaas kasi ng Lunes. Tumas eh. Yung binili nila ng Lunes, Mataas. yun na ang binebenta nila ngayon? Mataas nila. Yun na yung binebenta nila Yung ngayon ay bebenta nila. Di parang pinalugi mo naman yung mga oil companies na yan. They cannot just Ang paliwanag daw po, ang simpleng paliwanag ni Secretary o ni OIC Gari, kumbaga, yung presyo po ng mga oil companies ngayon, kumbaga, yun yung presyo kung magbebenta sila ng fuel, yung replacement. Yung inventaryo nila ngayon, mababa po yan ang bili nila. Pero magpe-presyo sila based on the replacement. Kung ipapalitan po nila yung inventaryo nila na yan, syempre, mataas na yung presyo mataas na nun. yung presyo. Okay. Kaso po, bumaba yung presyo, ma'am.
Hindi naman tumaas yung presyo. Dapat accordingly, We are, mag-a-adjust din yan. Our yung price na companies yan. are expecting that Ano? these prices will be volatile. Oh, hindi pag tumaas, tsaka kayo magtaas ulit. Oo. No, you cannot just... Accordingly. kasi... Everyday nga, nagkakalibrate kayo. Pwede naman magtaas, magbaba. Hindi naman ganun kahirap mag-calibrate eh. Ano yan? Ang hirap ng ganyan Yeah. because the distribution workout will be very, very hard. Sabi niya, the price is determined as you go. So every day po, pwedeng palitan yung presyo. Yun ang ibig niya sabihin. Bakit hindi nagpapalit? Bagkus today ata, nakaschedule pa sila magtaas. Kailangan ng explanation ng mga kababayan nating naghahanap buhay. Dahil sila ang sumasalo nito, sila kumakarga nito. Kaya nga sila, Hindi po nila nakukuha yung explanation na yan from Secretary Garin. kaya nga bibigyan sila ng mga subsidies, yung mga naghahanap buhay. Yung mga Wala pa daw subsidy Wala pare. pa yun eh. yung Ano mga pa yun eh? standby dyan, hindi yan bibigyan. Sabi po ng Presidente, Uy, hindi natin sa natanong- ngayon, hindi natin wala nat- pa raw fuel subsidy. Hindi natin natanong doon sa Grab driver yun. Ano masasabi mo magkakaroon daw kayo subsidy? Baka siguro bumaba na po kayo, mahirap kayong kausap. Siguro nakakaasar kayong kausap. Pabababain tayo. 3,000 per driver lang Oo yan nga eh. Hindi ba? At hindi pa raw yan in effect, sabi ng Presidente. Maano pa Di yan. alam mo pare, you have to May you have proseso to pa yan. you have to give it to the department. Of energy. Officials. What will we give them? If all, ganito yan, if you have not done the things that should have been done before, then you should come out with explanations that will divert attention from what you have not done. Hindi nga lumalabas si OIC Garin, parang spokes Ng mga oil ng companies. mga oil companies. eh. Parang she's justifying On-site inspection. she's justifying By the way, itong- yung hindi pagbaba ng presyo ng pump price. Ganito kasi yan. Sana sinabi, ito kasi yan. Okay, under the present deregulation law, there are certain restrictions that needs to be done. Alam mo, you have to work around those restrictions. How are you supposed to work around those restrictions? Ano yung sinabi sa inyo from the very start? Meaning, you have to look for alternative sources of energy. Okay. Nangyari ba yan? Yun na nga. That's one. Hindi nangyari yun. Yung government-to-government contracts for oil, you can have forward contracts obviously, hindi with nangyari yan. with your friends, etc. Yung renewable energy, whatever it is, all the other things. Well, that are dependent- naipangangako yun, pero hindi na nangyari. that are dependent on oil, etc. Medyo bawasan mo para hindi ka masyado Yung nahihirapan. dagok sa'yo. Yun na. Yun nga ang desisyon ng Lunes. Nahahatiin yung increase. Martes, mag-i-increase ng kalahati. Thursday, 2 days after, mag-i-increase ng another kalahati. Pinagtawanan na kayo dun eh. Oo nga. Doon pala sa desisyon na yun, ha? You should just have said, Bright! Napaka-bright nyo. Ganon. Pinagtawanan na kayo po. ito yung aming calculation. Taas na ngayon. Ngayon, 2-3 days after, pag bumaba ang presyo, Bababa definitely namin. bababa namin. Anong klaseng yun? Kumbaga, para daw maibsan. Hindi mabigla. Ha? Ang Dalawang araw ang pagitan, hindi na mabibigla yon. Ang pwedeng- Ano to? Saan kaya nagtagong Saan kuweba kaya nagtago itong mga nagdidesisyon? ang Tungkol pwede, dyan sa... ang pwede kasi maano nila at this point in time is, again, based on the data. Ano bang inventaryo ninyo bago nagkaroon ng ganito? Ang Petron lang po ang nagsasalita dyan. 60 days sila. Ilan ang inventaryo? Yung iba wala. Wala sinasabi. Kasi yun ang dapat na workout ninyo. In the total, parang rice yan eh. No. The total inventory as of this date is ganito. Okay? Ngayon, pag nagkaroon ng price escalation in the global markets, ito yan. Ito mangyayari dyan, etc. In other words, you have the intensified monitoring. Yeah. Can be done with the inventory. Sorry. Hindi po monitoring. Nagkakamali kayo. Intensified on-site inspection. It's an inspection operation. On-site, On-site inspection. Hindi lang monitoring na patawag-tawag, yung parang DA, yung intensified, Hindi, ito on-site On the ground, inspection. bro. Ang on-site inspection. Ay, ilang libo ang gasoline station sa Pilipinas? Mapupunta Hindi, random.
What? Ang on- Kaya pala wala ka ako nakikita. Hindi intensified yun kung random. Oo, ang on-site but routine, sabi nila. Sabi ko talaga si Gary na okay Ang, siya. ang Kino-cover on-site- niya lahat ng bases. Random, may routine. Ang on-site inspection dapat sa inventaryo, not in the pump. Hindi sa pump. Kasi, ala na, nandun na Inventaryo yun. nyo, ano ba yan? At saka ba't O kayo, pina- sea oil. Ilan kayo ngayon? Give me your listing. Ikaw, ano, nasan kayo? Petron, 60-day inventory. Oh, I'm taking your word for it. Ikaw, sea oil, ilan? 1 day. Ikaw, ano yan? Kasi ang feeling ngayon, ang lumalabas, ang DOE, imbes na yan ang tagapigil kung mga oil company. Kakunsyaba. Lumalabas ngayon, kakampi nyo sila. Kakampi nyo sila. Oo. Yun naman daw pong desisyon ng cabinet. Ang nakikita nila, hindi naman malaki. Hindi malaki ang epekto sa atin nung nangyayari dyan sa Middle East. Kasi nga nakita yung umabot na to sa $79 per barrel eh. Biglang bumagsak po sa 67. Kahapon nag-correct ng slightly. Tumaas ng centavos, napigilan na yung pagbaba. Ganun talaga, may technical correction yan na sinasabi. Sa ngayon, sa nakikita daw ng presidente, hindi muna kailangan yung subsidy. Pero ang sitwasyon, talaga po nabawasan ang kikitain ng mga naghahanap buhay. Dahil nag-increase na ang presyo ng gasolina. At hindi naman nag-i-increase yung kanilang singil on their own. Truck delivery, lahat yan, no? Public utility vehicles, lang po yan, tinamaan na nung malaking increase. Today, meron pa eh. So, mga mahigit 6 pesos na per liter ang increase. May tama na sa... Pare, malaking bagay yun. May tama na sila dyan. And yet, walang subsidy, walang pagbaba ng presyo, tiisin natin. Yun na ibig sabihin nun. Okay? Magbabalik po ang Karambola, 8:30 ng umaga. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning sa inyong Yun lahat. daw mga Grab drivers. Ano mangyayari doon? Sabi ng Grab, they will try to assist their drivers. Try. Oo. Baka press release yan. Matagal na nagpe-press release ito eh. Dati nang nag-press release Kasi palagi pag may mga increases or whatever, ipinapasa nila sa driver nila, sa part Hindi. ng driver nila. Ang kahapon, yung nasakyan Nag-grab kayo? ng Grab. Nag-grab kayo, oo. Pag daw may promo, palagi may promo yan eh. Kumbaga yung promo, babawasan yung pamasahe. Pamasahe, yes. Hindi naman daw Grab magbabayad doon. Sila rin. Yung mga partner Mga drivers, partners, sa kanila charge yun. So promo ng promo, ang latay ng promo nandoon sa driver. At wala naman sila daw magawa. Siyempre. Ayan. Otherwise, tatanggalin sila sa listahan. Ayan. Yun daw mga alleged na kalaban ay mababasa mo lamang sa pahayagan. Wala pa daw talaga yon. Kaya wala silang choice. Napakasarap ng monopoly na yan. Itong Grab na ito. Grab, oh. Ha? Grab vows to shield drivers and patrons from high oil prices. Vows. Oo. Parang kakasal, ha? Kakasal. May I do, ha? Oo. Maniwala kayo. Yan. Iayos namin kayo. Paano ho? Fuel discounts. Ipapasa namin sa inyo yung lahat ng mga problema. Ang mga gusto raw po nila Ang makipag-meeting mahal na nga ng Grab eh. sa DOTR ng Grab. Grab. Tungkol Okay. dito sa kanilang gustong gawin Programa nila. para sa mga Drivers and mananakay. yan. Yan. Makikinabang ba talaga? Tignan natin. Alam niyo po yung Grab, binili nila yung Uber dito sa Pilipinas. Ang hindi ko maubos maisip, dadalawa lang sila, bibili ng Grab yung isa, hindi ba yan, anti-competition? May narinig ba tayo sa Philippine Competition Commission? Nung nangyari yan?
Ang nangyari po kasi dyan, yung Uber, kumbaga, nagsawa. Medyo hinaras ng LTFRB nung panahon ni President Duterte. Nung ang kanyang, ang head ng LTFRB ay yung taga Davao. Nagpe-press conference yung katabi po yung mga kalaban ng Uber. Yan. So, nagsawa yung Uber, nagbenta na lang. Ito naman Uber, bakit sa Grab pa Pero binenta? if I remember correctly, yung Philippine Competition Commission, ano yan kinontra nila yan yung merger Pero, at least they raised, ng potential, Raised what? Anti-competitive, effects Bakit yan. di nila pinigilan? Yun na nga lang. Eventually, inano rin nila, inapprove din nila. Pero nung una, So, ibig hindi mo yata sabihin, ibig mo sabihin, palabas lang yung opposition. Wow, galing naman nun. Ha? Well, meron pong good news. Sabi po ng Department of Energy, ang kuryente po natin ay magiging 50 centimos na lamang per kilowatt hour. Sa 2050. matagal pa. 25 years from now po, 50 centimos na lang per kilowatt hour. Yan po ang sabi ng Department of Energy. Ano kaya yon pare? Paano nila na-project yun? Ano to? Bola lang to? Anong tingin mo rito? Anong tingin nyo rito? Kaya nila, 25 years from now, patay na sila. Patay na sila. Pag nangyari yun, hindi na sila pwedeng At pag hindi mangyari, balikan. hindi mo sila mahahabol. Ha? Sobrang namang haba nung sa 25 years. Dapat po yan ang mga projection. Mahaba na ngayon 5 years So hanggang 2050 pa tayo aasa. I will be 98 years old by then. lalo na sa mga ganyan na critical na mga Utilities. immediate responses. Oo. Parang bola to no? Nagkakaproblema kasi ngayon sa fuel po, bigla maglalabas ang Department of Energy ng ganitong forecast. Na 25 years from now, 50 centavos. Magkano ba ngayon? Ba, 1 point something ngayon. Per kilowatt hour? Lang? Per kilowatt hour? Oo. Hindi, mga siguro mga G's. 9 or 10. Oo. Doon sa iba, like in Eastern Samar, 21, 22 yan. Ba, parang ano yun, nakalamang sila. Nakalamang sila. Bakit ang laki nung kanila? Sa atin, 9 lang. Sinasabi naman kasi ng Department of Energy, konting tiis lang po. 25 years lang naman ito. Hindi, well, the way it worked daw, kasi ano to? Konting tiis lang. Kasi Oo. renewable energy to, it takes some time for this renewable energy project right. to Right. really Parang ginawa have an nila, impact. nag-simulation sila Oo. ng ito yung programa. Ano ba yung programa nila? Yung Green Energy Auction Program. Yes. Kapag natupad lahat ito, yan, 50 centavos per square Pero hindi. meter. Tataas muna yan bago bumaba. Bago bumaba. Hindi na niya inano Kasi muna nasa yun. front end, Oo. yung cost Yung cost, recovery oo. ng mga project na yan. Yun ang hindi nila sinasabi. Bago mangyari yan sa 2050, tatamaan muna tayo na napakatataas na cost. Siyempre, pag patapos na yung na-recover mo na yung malaking kapital, Saka bababa. kaya mo na ibaba. Kung bababa nila, kung hindi sila swapang. Kaya nga sinasabi nila, ano pangalan, ito, ang mangyayari dito, it will be cheaper after so many years, but we'll just have to live with that. High cost muna bago maging cheap. Kaya. Because cheap will be over time. Pero, mga apo hindi nga, natin di ang ba matutuwa pambobola yan? Ha? Ito naman simulation ang tawag dyan. Hindi, bola sa akin. Dapat ang sinasabi lang nila, ganito po yan, ang renewable energy, talagang ganyan ang magiging consequence niyan. Kasi itong renewable energy, hindi naman ito yung main natin na pagkukunan ng energy. Ang main natin na pagkukunan ng energy ay yung pa rin mga dati. Hydro. Oh, yung pa rin mga dati yan. Ay, mga hydro. At may sinasabi po sila yung nuclear. Wala pa yung yun. Modular. Kaso, hindi, akala ko, based yung ano na yan, yung
simulation na yan, yung energy mix at sinasabi natin, Yes. ay mas tataas na percentage ng renewable. Yes, over time. Over time. Tataas ang mix ng renewables over time. Actually, target lang siya. Target. Oo nga, Target. over time. Target. Sa concept, sa paper po, Maganda talaga yan. attractive ang renewable Of dahil course. walang gasto sa fuel. Libre yung fuel yan eh. Hindi ka na, Yung sun is ano. But the investment to harness the sun, yun po ang malaki. So ang rule of thumb dyan, naka-front end ang recovery ng kapital niyan. Kumbaga, pag na-recover na yon, lahat yung free na. At Mafe-free mo na yung free na. at saka- Kaya magmumura sa 2050. Diyan- Ang hindi po nila sinasabi, bago mangyari yon, ay tama tayo sa leeg. Hindi, tsaka yung energy tama mix. tayo Sa energy mix kasi natin, it is still based on oil. Oo. Yung pricing, the pricing is still based on oil. Kaya mataas. Kaya mata. Kaya sasabihin, oh yes. Ilan na lang ba ang Kaya halimbawa- percentage na oil? Halimbawa ganito. Ang talagang cost ng renewable energy, for example lang, less all of the front end, whatever it is. Okay. Halimbawa $3 yan. $3. Ipe-presyo yan according to the... sa mas mataas. Oil. Di hamak na So, mataas. yun ang recovery rin nila. Hindi ba kailangan paguhin na yung EPIRA? Dapat na. Dapat talaga. Hindi pinapansin niya ang EPIRA eh. Ngayon, nagyayabang itong Department of Development. Ang dami raw na ipasang bills ng Kongreso. The most ever. Oo. Pero yung mga importante, like the land use plan, yung EPIRA, Asa ka pa. ay hindi po naipasa. So ano yung mga hiningi nyo sa Kongreso na ipasa? Ay, baka kung ano-ano lang yan. Yan. So tuwan-tuwa daw ang DepEd natin. Government Optimization Act. Ano ibig sabihin nyo? Liberalizing the list of private lands by foreign investors. Nako, yan ang mga problema. E-Governance Act. Yan yung mga naipasa daw po. The Virology Institute of the Philippines Act. Okay yun, virology. Pero yung liberalizing, for ano, Naipasa daw yan. ano yan, you have to explain that, ha? What are you trying? Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. ARROW, Accelerated Reform Right-of-Way Act. So sabi po ng DepEd, kumbaga, record-breaking itong 19th Congress. 40 bills daw na ledak na ipasa. Most ever. Asan yung EPIRA dito? Asan yung sa water dito? Yung konektadong Pinoy at least na ipasa. Naipasa yun. Pero hindi pa daw napirmahan eh. Yeah, tsaka marami nagre-reklamo dyan. Bakit? Hindi, for some reason. Hindi, yung mga nagre-reklamo, yung mga telcos. Kaya nga. Sila yung ano eh. Kasi they are being in the forefront. They are being forced to finally roll out yung kanilang commitments under the original franchise arrangements. Hindi ba binabantayan ng NTC yun? Dapat. Baka ito ang kailangan mag-close Close monitoring. intensified monitoring. Inspection. Intensified on-site inspection. Eh, di ba? kung hindi nga nila ma-work out yung tungkol dun sa GCash paano pa yan? Ay. Sabi po, may mga mahigit 30 industries ang hinihiling kay President Marcos na pirmahan na yan, konektadong Pinoy Bill. Yan ang ano po natin, panagot natin sa digital age daw. Okay? Para yung internet access. Ang sabi po ng World Bank, background lang, ang Pilipinas ang pinakamahal ang internet. Number 2, pinakamahina. Number 3, pinakamaiksi ang nararating. Ang reach. Ang reach. Ay, ano pa yun? Para sa... Anong klase Anong klaseng internet yun? internet yun? Yan pong bill na yan
kumbaga, ang babasagin po dyan, yung sinasabing hold ng mga existing telcos. Halimbawa, yung international gateway, dalawa lang sila meron yan. So lahat ng mag-ooperate po, yung mga last mile na sinasabi, halimbawa yung mga cable operator sa mga outside Metro Manila, yan po yung last mile na sinasabi, yan yung cable operator. Ang mahal po ng binabayad dito sa dalawang may hawak nung international gateway. At yan kasi, nauso yung international gateway na yun. Noong panahon ni FVR, Fidel V. Ramos. Okay. Noon po kasi, hirap na hirap sa telepono, ang ginawa niya, pag kayo, if you nag-connect kayo ng 500,000 lines, bigyan ko kayong gateway. Dalawa lang syempre yung makakakomply doon. Diba? At hindi pa nila, Bakit yun ang kondisyon ng gateway? at hindi pa nila kinomplain ng mabuti. Yung rollout program nila, hindi naman nila na-implement, in-implement. So sino po yung nakakuha ng Globe at saka PLDT? Sila lang may gateway. So ang sinasabi nitong Konektadong Pinoy or Open Access in Data Transmission Act, okay? Ang gusto po nilang matanggal na yung mga ganyan. Yung mga barriers na maging talagang magkaroon ng open competition sa sektor na yan. Meron pong mukhang lobby na ang aming pakiwari nanggagaling sa mga telco na pigilan itong itong batas na to. Ano po ba ang problema natin? May 45% ng barangay po ngayon walang access sa internet. Ilan yan? 19,000 barangay all over the Philippines. Wala. 45%. 19,000 barangay. Baka more pa yan, ha? Lack of... Baka more. yun ang paper na diniliver nito mga grupong to kay President. Baka more pa? Baka more pa. Kasi there are more barangays now, eh. Aha. Ang pagkaintindi ko, at least there are 47 or 48,000 barangays. Aha. So, ano yan? Binola pa niyo si Presidente, ha? Na ano? 19,000 ang walang ano. Mas marami sa tingin niyo. Mas marami walang access. At saka yung access na yun. At saka baka yung may access na yun, napakahina. Hindi lang yun. Parang Conrad. Yung mga may access? Yung access na sinasabi nila yan, limited periods. Number 1 yun. Ayun, Number 2, hindi 24/7 hindi ka mo. 24/7 yan. Number 2, ang ano na yan, mahina. Nagda-drop call, etc. and everything. Tapos pangatlo, mahal yan. Kasi hindi naman, alam mo, ang naging malaking problema nila, palagi natin sinasabi ito nun. Bakit kasi yung last mile ninyo, hindi nyo gamitin yung mga cable operators? Ayaw nila yun. Kasi kumikita sila sa mga cable operators. Niyayari nila niyayari nila yung mga Pinaganda ko na nga ang kumikita lang. Kumikita. Niyayari nila. Totoo naman. Niyayari nila cable operators. Ngayon, sila po yung may last mile na connect sa mga bahay-bahay. Diyan sa labas ng mga syudad. Yes. Ngayon, kaya ang ginagawa ng gobyerno, nagro-roll out ng mas matindi na dapat talagang bugbugin nila itong mga telco na ito ng free wifi. Gobyerno na nag-ano niyan. Ang laking ano niya sa Ang laking budget. gastos niyan. Like for example, ano naman nangyari dun sa broadband? Yung national ayaw din nilang gamitin yung NGCP. ang NGCP po, binigay na yung kanilang... Pwede nyo nang gamitin, sabi sa kanila. Hindi, pwedeng... binigay sa government. Oo. Sa DICT. Ang DICT po, kailangan mag-invest. Pero taon-taon, mukhang hindi binibigyan ng budget para po magamit na yung Inopen up yung Transco lines, which is the NGCP lines. Yan yung fiber po. Fiber optic. Yung, kung nakakita kayo ng tore, meron. ng high tension, ng high voltage, tension.
Doon sa tuktok noon may dalawang wire. Wire, Yun yung fiber. Yun ang fiber. Nationwide dyan, meron yan. So, binigay yan sa DICT, gamitin nyo na. Pero kailangan po ng billions of investment yan para magamit. Turnaround nga yan di ba sinabi nila, sige, ito, kayo, ang lakas na... Kasama ba yun doon sa konektadong Pinoy Bill? Hindi. Wala. Ang konektadong Pinoy... It opens up the market sa other, ang konektadong players. Pinoy Bill, it opens up, supposed to be the market to other. Ganito yun. Tapos hindi na sila kailangan mag-apply nung dati yung Franchise. franchise, gaya nung Ngayon dati. po kasi, bago ka maging telco, hingi ka ng franchise sa Kongreso. Yes. Ito, hindi na. Yun, nako. Patagalan Parang kang niya. dumaan sa butas ng ilong. Tapos masakit pa, hindi na daw sila kailangan mag-provide yung sa mga missionary areas, yung mga malalayong lugar. Nagagalit ang mga telcong doon. Bakit kami pinadaan nyo sa ganyan? In the first place, pinadaan namin kayo, nilagay namin sa franchise requirement nyo. Hindi naman nyo sinusunod. Ayun. Sa totoo. Nung binigyan sila ng franchise, Hindi yung mga missionary na yun. Dapat gobyerno na yun. yung mga... Dito sa free market, bakbakan sila, patayan sila. Ngayon, itong mga ito, telcos na ito, panahon ni FBR, binigyan sila nung tungkol dun sa gateway. Gateway at lahat. Meron silang commitment to roll out. Wala. Walang ginawa. Wala. Nakakonsentrate sila dito. Tinira nila dito sa mga At lahat ng mga papasok sa market, kagaya ng Telstra. Yun ang malaking bagay po doon yung sila. hindi na kailangan kumuha ng franchise. I think, doon nag-o-object ang mga telcos. Kasi kahit sino na lang, every Tom, Dick, and Harry, Isa yun sa main... called liberty. Isa yun sa mga main na nilalabanan nila. Yung you don't need to go through that process anymore. Andali. Hindi ba maganda yun? Kaya nga, ang ibig sabihin nun, if I'm a cable operator in certain areas, let us say Western Visayas or Eastern Visayas or parts of Mindanao, titirahin ko na yan. I will concentrate on this. Kasi itong mga telco na ito, nakakonsentrate sila sa mga major urban areas. O sige, hindi kayo. Kasi yun ang market. Oo nga. Yung sinabi ni Conrad, yung every Tom, Dick, and sino ba? Si Harold. Every Tom, Dick, and Harry. Yun ang kinakabahan din nila can come in unvetted and Hindi. That's a baseless. This will disrupt especially yung electronic payment Anong systems. tawag doon? Mga ganon. Ano yan? Ang tawag doon ng mga kaibigan natin sa Mindanao Scarecrow run. Scarecrow. Scarecrow yan. Scarecrow tactic. Tactic yan. Nananakot lang kayo. Hindi totoo yan. Hindi naman mangyayari yan Pero ito, yung security na sinasabi nila. Security. Wala pong pinanggagalingan yun. Baseless. Yes. Baseless din. Dahil according to the bill na inaabangan yung pirma ng presidente, hindi po pwedeng payagan ang halimbawa foreign company na controlled by their government. Hindi po pwedeng payagan dito. Ngayon, kung gagawa ng dummy, yung foreign government, makikita mo yun kasi asan ang track record niya? Sino ka? Parang gano'n yan. Sino ka? KYC yan Ngayon, kung sasabihin ng foreign government, may existing, pumasok ka doon. Ikaw ang sugo na. Naku, delikado yung kumpanya. Dito ka. Forfeited lahat ng investment doon. Nagpagamit ka bilang Dito ka sa bandang mga kumpanya. Caraga kasi dito namin idadaan yung mga workout natin dito. Surigao, Agusan, etc. Makikita ka. Kasi una-una wala ka naman track record. Sino ka ba? Unless, ito na. Unless, diyan kinakabahan itong mga telco Kung ako halimbawa, paring Conrad, paring Joel, makikipag-joint venture ako ngayon sa PICTAP. Ito yung association ng mga cable. Diyan sila kinakabahan. Ayun. Kasi meron ako. Meron kang last mile, automatic. 122 ito. O sige, automatic. yariin nyo ako. Meron akong ganyan. Diyan sila kinakabahan.
Ayan po, hanggang ngayon, sinasabi po ng Presidente, pinag-aaralan pa daw. Hindi ba it can lapse into law? Yes. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Why an administration will allow a piece of legislation to just lapse into law? Hindi. Ano yan? Ano, hindi nyo na, wala na kayong concern na dapat na. Hindi. Kung ako yan, dapat hindi nangyayari yan. Kasi lahat ng piece of legislation dapat pinag-aaralan. You From the don't ver- allow it to lapse into law. From the very start. But for purposes of disconnectadong Pinoy, yan ang kanilang taktika ngayon. Kasi Baka it will just lapse into law. Sige, mag-object kayo. Give me your papers. Give me the... Patagalin natin ang patagalin. Oo. Ibigay mo sa akin documentation to prove na mali itong konektadong Pinoy bill na ito. Sige. 15 days? Ha? Tagal nyo magbigay ng ano eh. Ang tagal eh. Nag-lapse na tuloy. Nag-lapse na tuloy. Magaling na tactic yun ah. Oo, di ba? So, yung mga nabayaran na ng mga lobbyist, Oo. may lusot na. Boss, nag-lapse eh. Kaya sila, nakikita mo, araw-araw, mayroon silang konektadong Pinoy na Registration. araw-araw, mayroon silang ganon, banat, Press release. press release. Boss, sinibukan na namin, boss nag-lapse Nag-lapse din tuloy. paano ito? Anong gagawin namin? Amendment. Yan. Ha? Amendment kagad. So, yung ledak bill daw na, 40 daw. 40 ledak bills ang pinasa. Oo nga. Ano yun? Anong impact niyan? Asan yun? Ha? Yan yung PPP code. Capital Markets Efficiency Promotion Act. Academic Recovery and Accessible Learning Program Act. Pare, bibigat nito. Oo. Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ano kaya, sumikat ba itong mga batas na to? Ito ang problema dyan. Alam mo, malaking problema, ang gaganda ng mga pangalan. Oo nga eh. Saka yung mga Lofty ang Pare. kanilang mga Gaganda. objectives. Oo. Unang-una, yung IRR, gagawin nila yan. Okay. Hindi naman kasi immediately, executory yan Pangalawa, if there is a requirement for funding, Medyo tigil ka muna. okay. Maganda yan, ha? May batas kayo, ha? May batas, okay. Yan po, meron pa rin sa agriculture daw. Ito gusto ko to. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Napapatupad ba yan? Hindi, ganito. Oo. Yung Agricultural Economic Sabotage Act, inaayos, ang pagkaintindi ko, inaayos yung IRR. Tagal na niya, no? Gano'ng katagal ba mag-ayos ng IRR? Inaayos yung IRR Immediate po ang pangangailangan natin Alam nyo naman, grabe ang smuggling. At saka magpapatupad niya ngayon, yung paborito ni paring Joey. Sino pare? Si... Frederick Go. Ayun. Galing. 9 o'clock na. Flagships. Patay na. Projects. Asa pa kayo. Karambola, 9 o'clock ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Morning. Magandang umaga po. Excuse me. Nasasamid ako By the way, isang gabi pare, si paring Rick Pinca. Hoy! Nagpapasalamat sa Karambola. Hindi na ngayon nagtatapon ng basura doon sa kanyang may farm sa Santa Cruz. Bagkus yung LGU ngayon, ni-require, yung nahuli nila yung nanguhuli. Nagtanim doon sa at ngayon tumutubo na daw may mga Anong tinanim? mga puno, mga Galing. hardwood trees. Sabi ni Rick? Maganda daw yung simoy ng hangin ngayon daw doon. Nagpapasalamat siya daw sa atin Oy, sa inyo. Kung, dapat daw kung gano'n lang Alam pala. Nakikinig pala LGU at hindi naman daw they can move against sa Alam mo, hindi naman illegal daw- dumpers ng Hindi naman daw basura. masarap kumain dun sa Alam mo, farm Rick, ni- alam mo. Masarap daw ba? Rick, Masarap ba? kailangan Alam mo, masarap dyan, Rick. Rick. Ito, kung hindi, alam mo, malayo rin ng konti ang Santa Cruz yung bang yung bang Quezon Puti, okay na yun. Kaysa na yan, Rick. Quezon Quezon Puti, Puti. pare. Madaling ipag-grab. Yan, madaling ipag-grab yan. Yan. Madali. Alam niyo po ba, nakakatumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa
sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang-gawa. Yan ang message ko sa'yo, Rick Pinka. Oo. Okay. Tumaya ka dyan. Tumaya ka Rick. dyan, Rick. Oo. Maganda yung ginagawa mo dyan. So, nawala na yung mga Yung mga nagtatapon ng basura doon na ano. At least napigil. Galing Metro Manila. Yun lang. Kahit hindi na naikulong. Hindi na pakulong. Naghanap ng ibang area. Tatapunan. Sa iba napunta. Aray ko. Ngayon, Kawawa naman yun kung hindi... Bago na ang DNR mapapansin. secretary, baka... oo, Sino? dahan-dahan kayo, ha? Sinong bagong DNR? Secretary Lutilla. Oh, Ay, di wala rin. Ba't naman? Wala rin. Ba't naman? Iba na nangyari sa Department of Energy nga. Parang ganun sa iba rin. Di wala rin. Dahan-dahan kayo. Medyo masinop itong si Secretary Lutilla. Ganun ba? Alam niya yung mga nangyayari sa buhay nyo. Really? Huwag kayo magkakamali. Yung magtapong kayo sa kabilang barangay yung kina Rick Pinga, Oo. mahahabol kayo niyan. Sige. Ay, nako, mag-ingat daw po kasi kayo, sabi ni Secretary Laurel Chu. Nako. Agriculture Secretary Dar Kiko. Chu Laurel. Jr. Chu Laurel Jr. Junior, yes. Naglabas po na statement, mag-ingat daw kayo sa pagbili-bili ng imported na sibuyas. Bakit kami mag-iingat? Ba't hindi nyo pigilan? Ang mga nagbebenta dyan. Okay? Yeah. Kasi daw, meron silang nakitang positive for E. coli. Ano ba yung E. coli? Yan po, yung tawag nito, microorganism na bacteria Yes. na nakikita sa uo. Okay? Delikado kayo dyan. Nakakamatay po yan. Yung E. coli na yan. Meron daw silang na-test na imported onion diyan sa public market sa Manila, Paco mismo. May E. coli daw. Kung imported dyan, nakakuha po ng permit sa Department of Agriculture. Hindi ba ganun ang proseso nun, parin Jonah? Yes. Kung nakakuha ng permit sa agriculture yan, pagdating po dito niyang onion na yan, obligasyon ng Department of Agriculture na inspeksyonin yan. Kung hindi smuggled. Paano? At so, tayo ngayon na mag-iingat. Okay lang sa... Kumita na yung taga-Department of Agriculture sa importation nito. Ang tingin ko, yung sinasabi ni Secretary na inspection nila, kalalabas lang yan sa cold storage after 2 years in storage. Paano nagkaroon ng E. coli sa store? Kaya nga. Hindi, alam mo naman yan eh. Handling, etc. lalabas. Kasi, unang-una, sinasabi niya nung isang araw, wala silang binigyan ng IP4 na import permit for new importation of ng onion na red. So, ibig sabihin yan, galing yan sa... Bakit ang dami ko nakikita imported onion sa palengke? Ano yan, sir? Yan yung mga 2 years. Dati... 2 years, ha? Bulok na ngayon. After 2 years. Mayroon nga silang hinuli doon sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental. Smuggled. Smuggled. Ala, 25 containers. Tapos, meron pa pong sinasabi, magkakaroon daw ng may plano. Naku, plano na Maganda naman. itong planong to, ha? Pag nakakarinig ako ng plano, parang... Big sabihin nun, wala naman Walang silang nangyari. gagawin. Plano eh. So, ang balita po plano raw ng DA, Department of Agriculture, maximum suggested retail price Sa sibuyas. at saka bawang. Dalawa. Galing nito, pare. Para raw po hindi na tumaas ang presyo niyan. Wala nga sumusunod dyan sa MSRP na yan. Kayo na mismo nagsabi. Nag-MSRP kayo sa baboy, hindi naman sinunod eh. So, bakit palaging yan Ang solusyon. ang hakbang nyo? MSRP, hindi nga sinusunod. Pag tumataas ang presyo ng isang bagay, mag-MSRP ang Department of Agriculture, yun bahala. Kung sundin, di thank you. Pag hindi sinunod, wala rin.
Hindi po masosolve yung problema pag declare lang ng MSRP. Okay? Yan po kasi, alam mo, meron kaming ka-golf. Siyempre, yung pong golf kasi, para maging competitive, meron konting pustahan. Usahan. Oo, corner-corner kung tawagin yun. Hinahati-hati po sa portion niyang golf. Pagkatapos dyan yung bakbakan. Meron kaming kasama, si Boy Bawang. Lahat ng corner kasama siya sa competition. Kasi ganyan ang bawang sa Pinoy. Lahat ng luto ng Pinoy, May bawang. may bawang. Di ba? Mapaprito ka, mapasinangag ka, may bawang. Okay. Kaya po sinabi nitong si Secretary Kiko, kaya daw siya, kaya niya gustong, pinaplano niya na maglagay ng MSRP sa bawang. Kasi nga gamit na gamit daw yan ng Pinoy. Most consumed vegetable in the Philippines. Tapos nakita niya raw, medyo because of geopolitical conflicts in the Middle East, Layo nagdidelikado ang presyo ng bawang at saka ng onion. Dahil sa geopolitical. Parang langis, ano? Ang layo. Malayo ba yan? Bakit producer ba ng bawang at Sana ang onion? geopolitical challenges na lang dyan sa Mindoro, Ilocos. Yung mga bawang producing areas. Diyan ka mag-focus. Middle East kasi pare, mas babasahin pag Middle East. Diyan kayo mag-concentrate kasi there are 5 areas na identified na bawang producing. In other words, pwede kang mag-ramp up ng production doon. It's affecting the global market daw. Ayun. The tension in the Middle East. Iinit ang ulo. Iinit ang fit mo dyan sa bawang. Kasi, Unang-una, sabi niya, pag nagkagulo ng gusto, tataas ang freight charges. Boss, hindi galing pag nangyari yan, hindi lang bawang at sibuyas ang problema natin. Okay? We are importing 1 trillion pesos worth of of agricultural goods every year. Lahat po yun tataas kasi freight So hindi lang bawang at onion ang magiging problema natin kung nangyari yan. So MSRP, ang tingin ko to, wala namang mangyayari dito. Hindi, pero meron pa siyang mga ibang plano. Di ba? Ano pa? Well, shift to organic liquid fertilizer. Ayan. Plano. One of the solutions Paano in gagawin? mind. Hindi pa niya sinabi, basta... Alam mo May plano lang. Pare, yung bawang at saka sibuyas, hindi ka ano yan. Nangangailangan ng mga oil-based na fertilizer. Ang Bawang at madaling saka sibuyas. tumubo. Madali eh. Madaling tumubo. Kaya nga doon sa Ilocos daw, kaya naging bawang yan. Kasi hindi naman ganun ka-fertile ang lupa dyan. Kaya nga dyan daw sa Ilocos, either mangingisda o makata ang tao. Walang farmer. Konti lang. Ang mga farmer Kasi dyan. napakahirap po ng lupa dyan. Very arid at lang. Ano yan? Tabako, bawang. Yan ang mga ano dyan sa Ilocos. At saka sa certain parts of Mindoro. 5 areas nga yung pwede. Kasi yung mga matataas, mga hot spots, alam ba, Tuguegarao, yung mga ganun. Meron doon, pwede talaga magano doon ng mga bawang. Malakas. Malakas, ha? Bakit nga ba hindi natin ma-promote yung bawang sektor? Yung industry na po Industry yan. yan. It's an industry. Bakit kinakailangan natin yung importation? But may programa ba tayo para ma-revive? Kasi yung bawang po na nanggagaling sa labas, yung malalaki, walang lasa yun. Mas malakas yung Hindi mga ako gumagamit nun sa pagluto ko. Yung atin ang mas matindi. Mas yung mga maliliit, yung mga butil-butil. Pati nga aswang Takot doon sa balik. Mas ano yun Mas effective. Mas effective. Wala bang ginagawa ang Department of Agriculture? Sila Secretary. Yun na nga tinatanong ko. Bakit MSRP lang ang measure? Hindi, pare, that's just one of the measures. Kaya ito nga, Ano? modular. Ano to? Wow. Modular Modular refrigerated warehouses para ma-expand ang cold chain
network. Plano. Plano. Sa major agricultural areas. Yun nga Kasi inspection, nag-meeting ang yung cold chain inspection association. site sa Anggap Kinuha na yung pera Hindi na ginawa. Hindi na itutuloy In the first place, hindi So, naman paano? dapat doon yan eh. Ganon? Para ma-extend yung shelf life yan, yung sinasabi. Hindi, kung ililipat mo yan, dapat huwag mo galawin yung pera. Ang ginawa niya kasi, yung pera, Ilalagay sa kinuha mga niya, regions. inilagay na kung saan. Hindi na matutuloy yun, yung inspection na yun. Pabor sa mga importer yun. Di ba? Wala nang Government inspection. wala na. Doon tayo mag-inspection boss sa inyo. Saan? Doon sa inyong identified na cold storage area. Sa Frabel? Sino-sino ba yung mga may cold storage yan? Ito. Frabel. Okay. Kahapon na, sinunog daw yung mga Yabu. shabu. Mhm. Saan ba sinunog to? Parin Joe? In-inspection na Yung mga na-inspection na Cebu. Kahapon daw sinunog Okay. Mahigit 1.3 tons. Ay, hindi pala. 1,300 kilos ng shabu. Na yan po yung mga nakita doon sa dagat. Diyan sa off the coast of Zambales. Ano pa ba? Bataan, Pangasinan, Ilocos, at saka Cagayan. Okay. Ngayon, hindi na raw po kailangan niyang mga drugs na yan, sabi ng PIDEA, as evidence in court. Kaya sinunog na. Nakunan na nila ng ano. May picture na. Ha? Nakunan na nila. Paano kakailanganin niya? Wala namang akusado dyan. Nakita nyo May nahuling droga. Wala namang kriminal. So, talaga namang hindi na kailangan yan. So, yung mga dati ba, pag nahuli, tinatago yun dahil ebidensya? Pag ebidensya sa kaso? Part. Hindi lahat. Hindi na raw po kailangan to sa na-evidence sa kaso. Yan. So, ano yan? Seasonal lang ba yan? Yung nakahuli ng droga na yan sa dagat? Depende sa time of the year na paborable yung tides. Papunta sa Pampang yung Mga Cebu. shabu. Hindi ko alam eh. Kasi yung smuggling po ng langis, ang report ng mga malalaking oil companies, yung mga oil companies, imposible sila maka-smuggle eh. Dahil sila ang tutok na, yung mga malalaki sila ang tutok na tutok doon sa fuel marking. Kumbaga, ang tinitira sa fuel marking, yung mga malalaki. Ang sinasabi po nitong mga ito, ang nagbebenta talaga ng mga smuggled na fuel ay yung mga maliliit. Kaya hindi sila makalaban doon. Something like more than 8 pesos per liter ang price advantage. Kasi hindi na sila kailangan magbayad ng excise tax at saka ng value-added tax. May sinasabi. At ang palitan dyan, ang smuggling dyan, nangyayari sa laot. Yung tanker, may barko, kukunin yung fuel, tapos yung maliit na barko na yon, yun na yung magdi-distribute dito Okay. sa Pilipinas. Ganyan yung smuggling na nangyayari. Hindi malayo sa illegal drugs. Na ganyan din. Ganun din. May malaking barko, tapos ina-unload sa Meron ng maliit na technology to do that eh. Di ba? I-unload, lalagay sa bangka. Ngayon, para hindi masitayo, magtatapon ng mga... Para diversion. Pahuli. Diversionary Yan, tactic sa ibang pahuli. lugar. Pahuli. Hindi ba magastos yung, sa bagay, magastos yung ganong klaseng strategy sa mga... Magkano lang yun, pare? Sinasabi nila, 7 billion. Spend money to earn money. Yeah, Street value. Hindi ko alam kung ano ang ratio niyan eh. Kung magkano yung puhunan sa bawat sa bawat tan. Yung street value, sobrang mahal nun. Ang ginagamit ng PIDEA, 7 billion. Street value yun. Sa street value, ang dami pong hati-hati dyan. Diba? May kanya-kanyang supply chain nito eh.
Ang sabi nila, yun daw international syndicate ng Malaysian at Chinese syndicates. Malaysian, Chinese, Taiwanese. Syndicates. Syndicate. Doon daw galing. Ano rin yan? May marking ng Chinese characters. Kaya nga makikita mo, for every product, there is a production and a supply chain operation. Aha. Whether it is legal or illegal, or semi-legal. Sana, ang gusto natin marinig. Kaya tuloy hindi napuputol. Hindi mapuputol yun because they'll find ways eh. Kaya ang importante doon, to break it, makakuha ka man lang ng criminal doon na hindi kargador. Oo, yung tunay na... Yung talagang tunay na ano. Sayang yun dun sa Batangas, yung may yate, yun dapat... Nakawala yun. Nakawala yun. Batangas? Oo. Yun nahuli dapat yun. Wala, foreigner. Foreigner yun. Pa, na-identify nila, may yate. Ang nahuli doon yung driver. Oo. Yung dyan sa recto. Ay, ano pala, Abansato. Si Sarge. Si Sarge ang nahuli Sarge doon. siyang nahuli doon. Sarge. Sa kanya nakapangalan yung lease Please. Oh. ng building. Saka ano yan, ang kanilang sinasabi, sir, nagle-lending kami. Lending, this is a lending... Hindi kami shabu. Hindi ho kami shabu. Ibig mo sabihin, anong nile-lending ninyo? Yan po proceeds na shabu. Wala ba tayong gayeng napapanood sa mga pelikula, yung sila The Rock? si The Rock. Yung baga, yung mga pirata ng drugs nandun sa laot, biglang darating ito na, magsuswoop down yung helicopter, Mahuhuli. DAA, may mga speedboat. Di ba? Yung ganon. Wala pa. Wala pa. Kaya yan. Hindi, nangyayari sa atin din na nga sa dinampot, sa laot, sa warehouse, sa Dati yung checkpoint. mayroon silang mga nahuli ng mga drug facility, yung drug production facilities sa mga villages. Exclusive villages. Yung dito sa mga multinational, mga ganyan-ganyan. Ayala Alabang, yung mga ganong klase. But tapos meron din dati na drug producing ship. Yung may ikot-ikot lang dyan. Dyan sa Subic. After that, na. So, babalikan ko lang to, no? Okay. Naalala niyo yung Atimonan na shootout? Yes. Yung 13 namatay. 2013 nangyari yan. 12 years ago. Shootout. Nagkaroon po ng desisyon ang Manila Regional Trial Court, Branch 27. Napawalan sala po yung mga pulis. 12 na pulis. Isa po dyan yung kasalukuyang Davao City Police Colonel. Si Colonel Marantan. Colonel Marantan. Ayan, napawalan sala. Okay. So, ang decision po, talaga naman daw, nakikipagbarilan yung kalaban nito mga pulis. So, talagang delikado ang kanilang buhay. Pero pare, tad-tad ng bala yung Yung drug lord at saka yung mga kasamahan niya. Yung tad-tad ng bala yung... yung SUV, Oo, yung sasakyan. Maski si Colonel Marantan naglilimp yan. Natamaan siya. Tinamaan siya. Tinamaan siya dyan. So, reasonable force daw, yun po ang desisyon ng korte. Okay? So, napawalan sala na itong... 13 pala yan. Ano ba yung incident na yun? Mga drug lords? Drugs at saka gambling. Lords? May mga yung mga escort na yun, active din yun Yung mga nag-escort doon sa convoy na may yun. talagang target kasi doon sa operation. Yes. Kaya maraming namatay. 13 ata yun. May mga wrong place at wrong time. Yes. Yung mga iba doon. Yung iba doon. Yan po. Ngayon naman, ang mas matindi yung sinabi nila na they will now request Japanese assistance. doon sa mga sabungero. Sabungeros. Bakit ano yun? Ano mangyayari doon? Yun siguro sa mga DNA or whatever, yung technical assistance. Technology. Technology. O magandang crime ng Japan. lab. Yes. Crime lab ng Japan. Ng Japan. Medyo maayos sila. Para daw po mahanap yung mga missing empleyado ng Isabong. Ang allegation po kasi, ang informasyon, nakalibing daw dyan sa Taal Lake, Batangas.
So, ang sinasabi po ng DOJ, yung Japan, meron silang technology, remote operating vehicles, para po, kumbaga, Sumisid. suyurin. Suyurin yung yung buong area. yung pong Sa baba. kumbaga, Sa yung baba. yung Yes, bed, bed. lake bed. Yung lake bed, may technology ngayon ba? Kaya nila. Sino makikita? Oo. Ah. Kung saan nakalibing. 4 years ago, wala na. Hindi, ibig Buto na sabihin lang ngayon yun. Ibig sabihin nun, Hindi. Meron silang technology na ngayon para ma-identify yung mga buto. So, meron kayong witness, maituturo yung Kung saan nilubog. Tapos, ito ngayon, yung Japanese, Ba, pang Netflix yan. Pag Netflix magawa talaga nila yan. Pare, Direct Eric. Oo. Kung magawa nila yan, bro. Hindi, docu-series. Pare. Ang sabi ni Boeing po, ang bayad daw, bawat biktima, ay $250,000. Kaya daw pinatayan, suspected na nagdadaya Oo. sa Isabong. At so, ginawa silang, example. Oo. Ehemplo. Para Hindi sa kayo mga- pwedeng huwag kayong, Kaya nga gangland gang yan killing eh. eh. Gangland killing yan eh. Hindi kayo pwedeng umalagwa dito sa amin. Daya-daya kayo. Dadaya-daya kayo. Kasama kayo dapat. Disiplinado kayo dapat. Sa At walang mangangahas tumulad Oo. sa inyo. Ayun. sa e-gambling ba? Walang ganon? Sa Isabong lang. Hindi, ito sabong. Sabong to. Kasi may Site to eh. physical ano May yun physical eh. ano. Pwede mong dayain eh. Kasi, halimbawa, yung... Yung ko sa online gambling, Wala. ang daya, hindi mo mahalata eh. Hindi. Kasi computerized lahat yan. Ito kasi, meron ka, ano mo yung manok eh. Oo. Pwede mong ngiriin yung tara no. Well, this is good kasi merong mga pamilya dun sa mga nawawalang lost sa Bungeros na hanggang ngayon hindi pa rin bumibitaw. Yes. At gusto talaga nilang makamtan ang katarungan para sa kanilang mga nasawi. Merong mga bumitaw. Paano kung makita yung mga bangkay nung mga bumitaw? Yun ang, so sila, babalik uli sila. Ganun ba? Ewan ko. Siyempre. That would Hindi. be... Kasi paano government kung magkakasama case na yan. kayo dun eh? Hindi na sila Government case na magkakaso. Republic People of the Philippines na yan. versus kung sino man yung ituturo nito. Nung alias Totoy. Pero ang nakaturo ngayon, puro mga security guard. Security, Well, maaaring umakyat security yan. guard, From there. papunta dun sa pataas. Pataas. Security guard. That's sino? kaya nga, Makaya ba detective work na yan. Oh, pare. detective work na yan. Hindi, kasi ang lumabas, noong iniimbestiga to, nagkaroon na agad ng cover-up. Kasama yung Yung cover-up sa police, nung during the investigation, doon nawala lahat ng information. nilimit nila. Ang nangyari Kasi kasi, nung hot pa yan, pare, pwedeng matuntun yung mastermind. nalimit nila yung nakuha nila na hanggang dito lang. Security guards lang talaga ito. They did it on their own. Hanggang Pero doon na lang. cover up talaga yun. Hanggang doon na lang. Ang ginagawa ngayon ay kung sino pa yung security agency, number one. Sino yung ng security agency na ito na nasa active Sino service. nagutos? Yan. Kasama na doon, papunta doon. Papunta doon. Kasi kung matutuntun mo yung security agency, Sino ang at saka iyong kliyente? sino yung mga kliyente nito? Kasi Yan. kung sinasabi ng Department of Justice na binayaran ng 500,000 bawat pinatay, sino nagbayad? Yun na. Ang next question eh. Yes. It's the obvious next question. Sino nagbayad? That's part of their work. Hindi pwedeng yung boss ng mga security guard yung nagbayad doon. Maski na yung boss ng security guard nagbayad noon, dapat investigayin mo yung boss na yon. Nagbayad ka ng 500,000? Bakit? Napaka yaman mo. Bakit mo binayaran yan? Dapat. Kasama yan. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. May sinasabi si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, a.k.a. Boying. Yes. Baka mahigit daw sa 100 ang pinapatay. Connected dyan sa Isabong. Isabong na yan.
Yung kasi iniimbestig na ngayon, yung 34 lang. Yun lang yun na-report. Pero ayon daw sa kanilang star Investigation. witness, Investigasyon. Pati. under police protection ngayon, marami daw yan. At hindi na mabilang. So, mahigit pa sa 100 yan. Okay? Siya nga yun nagsasabing kalahating milyon kada ulo. Itong si Totoy, alias Totoy. Alias Totoy. Dito po si alias Totoy ay insider talaga. May mga hawak na dokumento. Yan ang sabi ni Secretary Boying. So meron daw mga high profile silang iniimbestiga. Sino kaya yung mga high profile na yan? Madali pong hulaan yan eh. Iilan lang yan na nagpaisabong eh. Yung matitinding... Yung mga matitindi. Hindi ba? Pagsugal talaga, kasama yung ganyan eh. alam mo... Yung kailangan may enforcer ka. Oo. Meron. Ganun talaga, mayroong nangyayaring ganun. Kailangan po yan. Ako, okay ito kasi with the presence at mukhang active should I say, advocacy ni Secretary Remulle, mukhang may papupuntahan itong investigasyon na to. Tsaka NBI at saka PNP. Nandyan si... Dati hindi, walang ganun eh. General Torre at saka si NBI, pare, si Judge. Matindi yun. Ayan yung sharpshooter eh. Oo. Si Judge, si NBI Director Jamie Hindi, Santiago. kung ikaw yung nasa sindikato, ayaw mo makalabanin si Boying? Yan. You will try. Ako, iniisip ko to eh. Ganito ka Katindi yung agresibo ang sekretary. Kung ako yung sa sindikato, siyempre, a-assess mo. Oo. Kaya ko ba labanan to? O sepa, botak na ako, botak. Ano muna ako? Palamig. Palamig doon sa kung saan man. Somewhere. Australia, whatever. Kung saan pupunta si President Digong, doon muna. Mahirap. Well, yung sinasabi Kasi mo, ang other 100, ang bakbakan dito, sa totoo lang, personalities. Yes. Personalities eh. Kung gaano katatag, kung gaano katigas, yung mamumuno nitong investigasyon na to, may mangyayari at mangyayari. Ngayon, kung medyo super lambot, Wala yun. para yung Department of Agriculture na... Or puro press release. Na, di ba, yung motherhood statements na wala, hindi matatakot walang mangyayari. Kumbaga, yung astig dito, masusubukan. Yes. Okay. Even yung pagbanggit na may Japanese consultant, tatanong medyo, press release ba yan o hindi? Pero siyempre, kakabahan yung Yun lang makumbinsi mo yung insider. Yung insider, masabihan mo na. Na to spill the beans. Ibang, na yun, matindi na yun. Siguradong nagdidelikado buhay, no? Meron kang, ibig sabihin, may sinabi. May sinabi to. Meron talaga. At saka hindi namin kayo, sinasabi nga ni Mike Enriquez dati, hindi namin kayo tatantanan. Yan. Tunay na to. Yung fake na pera po, sabi ng Bangko Sentral, grumabi daw nung nakaraang taon. Ano yan? Advance election spending? 13 pieces for every 1 million genuine banknotes. There are 13 counterfeit in circulation. 13.2. Tumataas. Nung nakaraang taon daw, noong 2024, 12 lang yan. So, ibig sabihin, ano yan? May nakakalusot. Ibig sabihin yan, Ingat kayo, mga kababayan. Unang-una, ingat kayo. Baka may mga, post-election spending operations pa kayo. Ibig mo sabihin na fake yung mga vote buying? Partly. Hindi mo ginagawa yan sa election. Vote buying Vote buying, binigyan ng fake. Last year po, nakahuli sila almost 70,000 fake note. Fake na pera po. Natigwa 1,000. Oo. May almost 70,000. Ang dami noon, pare. 70 million. Ang galing yun. Ano yan?
yung ano, di ba nangyayari dati pati sa documentary stamp, Oo. dinodoble yung number. Hindi, yung documentary stamp, tunay yun. Totoo nga, pero doble. oo. Official po yung docu-stamp na yun. Printed in official print. Printing press. Pero hindi bayad sa BIR. Yun ang fake original. Ayan. Ayun, tawag dyan. Original Hindi fake. po bayad yung tax sa Oo, BIR. hindi bayad yung tax. Pero meron silang Meron kang may stamp tax. may stamp tax. Hindi, meron din dry dati. Etong banknotes, hindi ganun. Talagang fake. Meron din dati, dyan sa docu-stamp, dalawa. Oh. The same number. Buti kung 2 beses lang na-print. Nagamit yun. Kung 3, 4 times, 5 times. Parang, at saka dati, nung panahon, natatandaan ko to nung panahon ni President Noy na nagkaroon ng ano, yung essentially the same na ano, pagkagawa, etc. at lahat na imported yung docu-stamp. Who? Yeah. Parang galing sa China. Malalayang fake stamps noong panahon na yun eh. Ni President Noy. Na malala. Malala. Kaya nga nagkaroon ng fake. Kasi meron daw isang kumpanya na corner. Oo. Kasi isa lang po ang pwedeng gumawa niya stamp tax, yung National Printing Office. Na corner yung printing noon. So yung mga ibang kumpanya, hindi na makakabili doon. So itong mga kumpanyan to, napilitan, bumili ng fake Fake. sa From some abroad. other sources. Ah. Na, ang pagkagawa, ayos na Ayos na ayos. Kopyang-kopya. Kopyang-kopya. Hindi naman mahirap i-fake yung doc stamps. Oo. Na ano pa nga yan eh? Anong pangalan Ang matindi ron, yung kung sino yung kumorner Ayun pa. nung local printing Napasama- para mapatay mo yung mga competition. Oo. Hindi ba crime yun? Oo, dapat. Ang napasama pa nga pangalan ni Jack Ma dun. Oo? Oo. Bakit yung boy bawang din yan? Ano? Lahat. Boy bang Ngayon, Lahat. yung Casino Plus, yung Siya kung rin eh. sinasabing GCash Oo. at Pagcor, Oo. mukha Alipay. siya ang behind. Alipay. Mukha siya ang Oo. behind doon. Si Jack Ma. Pero hindi raw yan ang number 1 sa online gambling. Hindi. Hindi. Malayo sila. Meron pang iba? Kaya very aggressive ang marketing eh. Maraming mga iba pa na malalaki. Yung Bingo Plus ni Albi Benitez. Malakas din yun? Lakas nun. Ganun. Oo. So yung Casino Plus nung Pagcor Pagcor. slash Umaano pa lang. slash GCash. Hindi, kaya nga Umarangkada pa lang aggressive ang promotion. Oo. Ayon sa ating informasyon po, Natatalo na sila hindi ng sila iba. number 1. Hindi sila number 1. So kaya ang lakas ng dating. Kaya may kailangang May push. may ano, oo. Okay, hindi lang po pera ang fake. Sabi ng Department of Education, mag-iingat daw kayo. Yung mga fake na announcement na may cash assistance na nanggagaling sa Sa DepEd. DepEd, patay. Yan ang mga problema. Aray ko. Pati yan, ini-scam na. Scam. Ha? Scam. Meron daw po mga post na nakita ang DepEd na meron nagbibigay ng cash assistance. Siyempre, hindi naman totoo yung cash assistance. Titirahin nun yung Kayo. yung bank account nyo o whatever, yung Kung nagbigay kayo, magbigay muna kayo ng 1,000 dito para meron kayong 10,000, something like that. Pwede. meron daw nag-announce pa, magkakaroon na raw ng grade 13. Nako, another fake. Another fake. Grade 13 Meron din nag-a-announce naman ng cash assistance at kung nangangailangan ka raw ng trabaho. Ayan. Kasi ka-approve lang ng department. Gagaling nito mga scammers. No. Ka-approve lang ng 20,000 new positions Oo. ng Department of Budget and Management. Kung ikaw ngayon, interested ka doon. Okay. Tapos nakakita ka ng ganito, pwede ka dito mag-apply. Yun na. Yan na yung racket mo. 20,000 new positions. So, ano na pare? Tapos na yung teachers, hindi pa rin. Hindi pa. We're getting into situation na we are becoming
The fake operation. Fake. Ito naman si Makoy, gago rin to. May pagkaloko rin ito. Si Michael. Hindi hutang kapag tataka kaya marami hong fake na mukha. Fake na mukha. Ikaw, ano yan? Fake ang mukha. Fake ang mukha. Ay, yung may botox, mga gano'n. Oo. Hindi na daw makita. Yung fake ang buhok. Yan. Ay, iba pa yun. Ano yun? Senior associate. Senior. Saka si Harry the Caller, hindi ko na naririnig ah. Fake ba buhok nun? Ay, ano yun eh. Bigwig yun eh. Si Harry Lacola. Bigwig. Iba ibig sabihin ng bigwig niya. Tigil na yung bakbakan nila. Nagbabakbakan sila ni President Claire. Wag na. Anak ng... Bakit pinapatulan kasi ni... Pinapatulan yun. Wag na yan. Uy, meron daw Bisikat lang. meron nagbibisikleta, napatay dyan sa show. Sa show. Dito po Dito sa amin lang. yan. Ha? Na ano? Na... Noong Martes. Oo. Ha? Ang nangyari yata, Ano nangyari? may nakaparadang SUV dun sa bike lane. Eh di, parang ewan kung iniwasan niya sa kabila. It has to be sa kabila. Iniwasan niya, tinamaan siya ng... kasi nagbababa eh. Iniwasan niya, nag-swerve siya, binangga siya nung... Nagdi-deliver Oo. daw ng tubig. Binangga siya ng other SUV. May driver ng Suzuki, Oo. nagdi-deliver ng water gallons, bumukas yung kanyang tailgate, tinamaan itong biker na wala siya ng control, Tumama at may siya. dumarating na ngayon na iba namang SUV, Mitsubishi siya ang Montero, tinamaan siya. Patay. Now, ang akin naman ganun, Ano, hindi mo pwedeng... Nakaparada yung nagbababa ng Ang akin, well, tubig. okay, Hindi bali- yung nagbukas nung pinto, hindi naman tinignan. Kasi bigla na lang binukas yung pinto, nandun yung biker. Biker. So pag ano siya, may dumarating na... Ayun, wow. No, I Aksidente. was going to say sana yung biker, tumigil siya, mag-brake. Kung ganyan na rin Hindi lang, nga, bigla eh. nabigla. Oh. Hindi naman dahil sa nakaparada lang eh, kundi dahil sa binukas yung Binuksan. pinto. Binuksan yung pinto. So tatamaan siya noon. Kaya siya umiwas, tapos mayroon dumating. Oo, na ano po to? Grabe. Nagulungan. Nagulungan nung parehong driver, arestado. Patatawag ni Bigoria. Yan, oo. Kawawa Nakalagot kayo. Show order. Patatawag kayo. Ha? Ngayon, dun din sa NAIA, 11 raw po na PUV, Public Utility Vehicles. Tawag nito, inaresto. Violation ng kanilang franchise. At totoo palang may mga franchise. Illegal daw po yung kanilang nangungontrata sa mga pasahero. Bawal kasi yung pangungontrata. Nangungontrata. And therefore, pinick up po ng PNP na to, hindi na ng airport police. Yung airport police, hindi PNP yun. Ano? Hindi. May airport police, May sarili sila, MIA. Mia. Pero ang pumick up dito sa mga nangungontrata na to ay yung PNP. Yan. So, bawal pala yung kontrata dyan. Oo, bawal. Kasi nakaset na yung rate mo dyan eh. Matas ko, kontratahin mo. Depende sa layo ng pupuntahan. Oh, yes. Kaya, mangungontrata ka para tagain. Oo, para ano mo yung nakaset na rate. Babalik papalitan mo. May mga loko rin kasing ganyan. Maraming ganun. Pupunta ka lang halimbawa, galing ka sa Terminal 1, pupunta ka sa Domestic. Domestic. Malapit lang yan, ititirahin ka actually. ng 1,000. Mali yun. Hirap po Kasi ng buhay sobrang namin. lapit lang nun, oo. Hirap po ng buhay namin. Kailangan, tulungan nyo na lang kami. Parang yung Grab kahapon. Grab kahapon. Oh. Hindi naman siya Pero yun naman nagre-reklamo. hindi nananaga yun. Hindi nananaga. Napakabait po. Bait nga eh. Tricycle driver siya dati, bro. Kumuha siya ng sarili niyang kotse? Binili niya. Pero hulugan pa. Naghulugan Hinuhulugan siya. pa rin niya hanggang ngayon. Kaya ang trabaho niya mula madaling araw Alas 6 hanggang pa lang. gabi. Kung hindi Sabi ko, siya anong niya oras ka babayaran. umuwi?
Sinabi niya, bago mag-alas 8. Ha? Ang tagal nun na. Akala ko man lang medyo Ay, Kasi hindi, kasi maghahanap siya ng pasahero, pare. Ang matindi raw, pag yung rush hour, Yun, dun Yari siya. dun Traffic, sa sobrang traffic. lugin-lugi siya ron. Lugi. Alam mo, ang problema rin kasi dito sa mga Grab at saka yung mga, Motorcycle taxi. ang laki ng ina-accredit nila. Ang dami. Oo. Kung halimbawa, ang kailangan mo lang ay 10,000, umakredit ka ng 30,000, di nag-agawan na We kayo. asked about that, by the way. Sabi niya, madali lang naman daw ma-accredit ng ng Grab eh. LTFRB lang daw. LTFRB lang daw diyan kuha ng pero then agad-agad minsan nauuna pa nga yung kukuha ka ng Grab ng ng permit mula sa LTFRB. Akala ko malaki ang barrier, hindi. Yung sinasabi mo sobrang dami. Oo. Meron ng move ngayon na bawasan yan. Oo nga. Yung mga motorcycle taxi. Pero Kasi nag-accredit sila ang gustong bawasan kasi yung move it. number of Ay, partners, yung ganito, yung ganyan. mga Dami na. You are flooding the market with oversupply na yan. So bababa yung Ang kikitain gusto mo. kasing mangyari ngayon ng LTFRB, mga 14,000 riders ng Move It. Yung Move It, yan po yung kumbaga kapatid ng Grab. Yan yung ng Grab. Oh. Yung sa Grab sa kotse, yung Move It sa motor. Bakit kasi binigyan nyo sila ng ganyan Babawasan karami? yan daw. Umaangal yung mga Riders. grupo. So, ang order po ng LTFRB, wag muna kayo magdadagdag ng riders, Move It. Tapos, mag-submit kayo ng listahan ng inyong mga riders. Yan ang problema ninyo kasi you did not even come out with the market study kung anong gagawin ninyo dyan sa Kasi po, ride yung Move hailing. It, may limit daw ang kanilang riders. Ang nakita nitong LTFRB, lumagpas na ng mahigit na 80,000 units dun sa limit. Loko naman talaga itong Move It. Meron pala kayong limit. Bakit hindi nyo sinusunod yun? Mabuti, hindi sinuspend itong Move It. Niloko nyo pati yung mga partners nyo kasi wala nang yan. Hindi naman dapat kasama yung 80,000. So, hindi pa po alam ngayon kung anong gagawin sa LTFRB. So, meron po naglalabi na grupo daw, sinasabi, pagbigyan nyo naman yung Move It, kawawa naman yung mga nabigyan. Hindi pwede? In the first place, malayong consumer. Malayang consumer ang pangalan ng grupo. binayolate ninyo yung inyong usapan. Kawawa naman daw yung riding public. Hindi, over 80,000 na ginawa nyo eh. Para sinobrahan ninyo eh. At in the first place, ano lang itong operation yung ride hailing na yan, experimental lang dapat yan eh. Ang gusto kasi ng LTFRB, 14,000, tanggalin sa Metro Manila, Cebu, and Cagayan de Oro. Sabi po nitong grupo, meron pa silang convener. Wow. Galing ha. Ayop. Halata, papo. Ano halata? Ikaw talaga. It's a papo operation. Kawawa naman daw yung mga commuters. Ganun ha? Oo. Sa sila hanap ng masasakyan ngayon. Hindi po. Over nga kayo eh. Imbes na raw na makatulong, makadagdag sa transportation, ang ginagawa nitong LTFRB, binabawasan pa. Yan. Sabi ng convener, out of nowhere tong grupon to. In the first place, sumobra kayo. Ang sinabi lang talaga, hanggang dito lang, tinamaan kayo, nilagyan ninyo ng mas malaki pa. Over. Dapat Tsaka directly, ang sinusuport nito ay yung Move It. Dapat nga sinuspindi Nitong malayang consumer. Dapat nga yung sinuspindi yung Move It na yan eh. Dapat tanggalan ng lisensya. Clear violation. Violation yan eh. Parang isabong yan. Oo. Pinagbigyan kayo, tapos nagsobra kayo. Clear violation. Paano natin isosolve yan? No pare, hindi ko ma-imagine paano mo i-approach ngayon yan eh. Na ano? Hindi, yun na nga. Ang dami nila, paano mo Hindi, i-shave off tanggalin yung mo na yan.
Yung put a number talaga, i-peg it there at From kailangan the very sumunod sila. start, there was a number eh. At saka ayusin mo yung ibang transportation Oo. system. Yun ang dapat. Yung yan pong rota. Kaya desperate ang mga mananakay. Yes. Hirap sumakay, hindi ayos ang grabe ang traffic. Dito na lang ako sa motor. Kaya sumikat yung motor eh. Pero medyo sa kabata-bataan yun. Paano kung medyo mas matatanda, senior? Hindi, Hindi magmumotor yun, bro. yun. Hindi magmumotor yun. Maski nga bata meron Maski takot bata, meron mga hindi sumasakay eh. ang dami mo nababalitaan na 'di ba? Na aksidente sa motor. Meron na naman 'di ba? Na pinatawag ata. Ano ba, sino ba yung pinatawag? May pinatawag na naman ako na naalala eh. Na aksidente? Na naka-aksidente, pinatawag naman. Ano, nag-ano ulit? Show ko. Show cause. Meron na naman eh. Araw-araw may pinatatawag tong si Vocal. Bigor. NCAP ang sagot nila dyan. Ha? NCAP. Wala. NCAP. Ayun. Ang problema sa NCAP, asa ng road signage. Asa ng road signages, yung mga infrastruktura, yung kung saan. Yung traffic light. So kung NCAP lang yung panagot natin sa disorder, di ba parang chaos sa mga kalsada natin. Kung NCAP lang po yung panagot natin, it will not work. Kailangan may support pa yan ng iba. Road signs, mga ganon, traffic enforcers, na alam ang ginagawa. Lahat po ng klase. Kumbaga, yung 4 E's of traffic management. Education, enforcement, engineering. Palitan nyo na yung That is the hard work. Palitan nyo na yung 4 E's na yan. Ano, papalit? 4 P's. Bukas, Ayuda. bibigay ko sa 4 inyo P's kung ano na. dapat nyo ipalit. Ito. Ito. Talagang ano to. Pink, ha? Pink. Pink. Pink cup? Pink cup. Blackpink ang tawag dyan. Yan. Ang pink pare, pag ikaw gusto mong magsayaw, Ganun, tama-tama yan. Tama-tama the yan. best. The best, the best. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Angkor Joel lang Laksamana. yan, pare. Ingat kayo dyan. Ako si Conrad Banal, ito po ang Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na siya. Ito na. Pink na pink. Pink na pink. Only real men wear pink. Yan, tama. Tama nga. Tama. Si Daryl Justin, the real man. Yan. Sa Ronda, Pilipinas. Pilipinas. Karambola.